Akalain nyo, pinadalhan tayo ng basura ng Canada na sinundan pa ng South Korea. Anong akala nila sa Pilipinas? Tapunan ng kanilang basura? Nobyembre noong nakaraang taon nang madiskubre ang tone-toneladang basurang nakapasok sa bansa mula sa South Korea. Ang mga basura, iligal na nakapasok sa bansa at nakatambak sa port ng Tagoloan, Misamis Oriental. Ang Verde Soco Philippines Industrial Corporation, isang plastic processing company, ang nasa likod ng shipment ng naturang basura. So ito yung declaration na plastic synthetic flakes, basura. Well, of course, ito ay bawal. It's against the law to import any type of garbage, no? Hindi naman tambakan ng basura ang ating bansa. Pero in this particular case, paglabas pa lang ng country of origin, pinalabas na sa documents na plastics yung laman niya na meron pa siyang industrial application. So it was made to appear, no, na legitimate yung kanyang purpose for the importation. Plastic synthetic flakes o maliliit na pellet ng plastic na maaaring i-recycle ang nakasaad na laman ng container vans. Ngunit nang makita ang loob nito, halo-halong basura ang laman ng mga ito. Merong mga bote, plastic, styrofoam, batteries, electrical wires at medical waste tulad ng syringe at gasa. May mga diaper din na nakita ayon na rin sa deklarasyon ng Bureau of Customs. May tuturing na hazardous ito dahil sabi nga din sa RA 6969, dapat ay walang pumapasok dito na heterogeneous, ibig sabihin sama-sama. Dapat wala rin yung mga traces of plastic na merong mga toxic materials. So pagka nakita nyo dito sa mga pictures na to, di ba halo-halo siya, meron siyang iba't ibang gamit, merong bote, may plastic. So hindi siya ibig sabihin segregated. Base na rin sa picture na to, may styro pa, tapos merong iba may tela, yung ibang nakuha namin may diaper pa. Parang pag tinignan mo nga, hindi rin siya tuyo. May risk sa health natin to, especially doon sa kondisyon ng ating water quality, under doon sa lupa na yan, no? Of course, pag umulan, may leachate yan, yung katas po ng basura, maaaring lasunin ang ating tubig sa ilalim, pero hindi na po natin hihintayin ng tagulan, kailangan po ma-action na ito. Siniguro naman ng embahada ng South Korea na ibabalik sa kanilang bansa ang mga basura. Ayon sa pamunuan ng Mindanao International Container Terminal o MICT, South Korean government ang gumastos sa re-exportation ng unang batch ng plastic at hazardous wastes. Nitong January 13, isinakay sa isang commercial shipping vessel ang 51 container vans. Inaasahang sa Pebrero darating ang mga basura sa Pyeongtaek City, South Korea. Alinsunod sa rekomendasyon ng DENR ay sinelyuhan ang mga awang ng pinto ng mga container vans para hindi kumatas at kumalat dito sa port at sa barko ang toxic waste na laman ng mga container vans. Paliwanag ni John Simon, port collector ng MICT, wala pa sa kalahati ng South Korean wastes ang natanggal sa Misamis Oriental. Humigit kumulang 150 container vans daw ng plastic, household at heterogeneous waste ang kailangan pang i-rebag at ibalik sa container vans sa Fividec Industrial Estate sa Barangay Santa Cruz, Tagoloan. Customs will make sure that they have to be re-exported. Kasi Customs have issued the order of re-exportation for both the shipment ng 51 containers as well as the 1 shipload of garbage. Nirekomenda naman ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na kasuhan ang nasa likod ng kumpanyang ito. Pilit po natin silang kinakasuhan. Pilit po natin kakasuhan yung Verde Soco, yung kumpanyang yan. Lahat po ng incorporators niyan ay pinakakasuhan po natin na tinutulungan na po natin yung Bureau of Customs para makita rin nila kung ano yung mga environmental violations na ginawa ng Verde Soco. Sinubukan naming kunin ang panig ng Verde Soco, ngunit tumanggi muna silang magbigay ng komento tungkol sa issue. Baho, oh.
Sa ating batas, isa sa ipinagbabawal ng Republic Act 6969 o ang Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990, ang importation ng hazardous wastes at toxic substances sa bansa. Ayon sa nasabing batas, ang hazardous waste ay ang mga bagay na nakapagdudulot ng banta o kapahamakan sa kalusugan at maging sa kapaligiran. Halimbawa nga ng mga ito ay ang mga healthcare waste na nakuha sa mga basura galing South Korea. Ang mapatutunayang lumabag dito, makukulong ng 12 taon hanggang 20 taon. At kung dayuhan naman ng masangkot, ipadedeport siya at hindi na maaari pang makapasok ng bansa. Sa panig naman ng Bureau of Customs, nilabag ng Verde Soco ang Republic Act 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act dahil sa misdeclaration of items. Nakalagay kasi sa mga papeles ng container vans, plastic synthetic materials ang laman nito. Pero nang inspeksyonin, halo-halong basura ang laman ng mga container van. Pagbabayarin ng kumpanya ng tutumbas sa 250% ng kabuuang halaga ng duty at tax due ng misdeclared items na pumasok sa bansa. Of course, ang action taken din ng Bureau of Customs is to either suspend or revoke the accreditation of the entity dahil merong violation of law na naganap. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na may nakapasok na toneladanong basura sa bansa. 2013 nang madiskubre ang 50 container vans ng basura galing Canada na dinala sa Kapas Sanitary Landfill sa Tarlac. Tulad ng galing sa South Korea, plastic at ilang hospital waste din ang laman ng mga ito. Sa ngayon, dinidinig na sa korte ang kaso laban sa kumpanyang Chronic Imports na siyang nagdala ng mga basura mula Canada. Git ng Eco Waste Coalition, kailangan may baguhin sa ating batas at tuluyang ipagbawal ang pagpasok ng kahit anumang uri ng basura sa bansa. Sa ngayon kasi, maaari pang makapasok sa Pilipinas ang mga recyclable item gaya ng plastic. Kailangan stricter policy at measures na alam ng lahat ng ahensya. Baka napapanahon na nalagyan na ng ban on importing waste materials, lalo na kung in disguise ng recycle. Lagi kasi na sinasabi, recyclable yan, plastic synthetic flakes yan. Matagal na nating problema ang basura, huwag na nating dagdagan pa. Panahon na para paigtingin at higpitan ang pagpapatupad ng batas kaugnay nito. Dahil ang Pilipinas, kailanman ay hindi dapat maging isang malaking tambakan ng basura.